Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Come on. Panginoon, Ikaw ang dakilang Diyos. Ikaw ang katapat-tapatang Diyos, ang napakamapagmahal na Diyos. God, hayaan mo, Panginoon, na sa aming pagpupuri, na aming pagsambay, Ikaw lamang ang mataas, O God. Ikaw ang pumagitna, Panginoon, sa lugar ito, Lord. Touch every heart, touch every soul, touch every spirit, O God. At hayaan mo, Panginoon, let we offer to you the best worship, the best thanksgiving and offering. In Jesus' mighty name we pray. Everybody shout, Amen and Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Praise God. Bago po tayo mga magsiupo, pwede po bang kumamay kayo ng 3 tao at sabihin mo, partner, bless ako na nandito ka ngayon. Praise God. Thank you, Lord. Praise God. Thank you, Lord, for the worship. Let us declare our calling verse, the Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. We also have our culture. Sabay-sabay po nating ideklara, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Come on, yung palakpak po na deserve ng ating Diyos. Thank you, Lord. Praise God. Welcome po sa Jesus the Anointed One Church. Before we start, lahat po ng kids 12 years old below, please go to your kids church. We have our teachers na magtuturo po sa ating mga children. Please send your kids po sa atin pong kids church. Praise God. Nakakatawa po si Lord. Praise God. Meron pa pong upuan sa unahan. Ayan, praise God. Nakikita niyo po ba ang ating lugar? Talagang tayo po ay siksik, liglig, at nag-uumapaw na. Amen. And I believe the Lord will give us a brand new place. Amen. Thank you, Lord. Whew. Praise God. Okay, praise God. So last Sunday po, we celebrated the Father's Day. Praise God. Happy Father's Day. Belated Happy Father's Day po sa mga tatay. Pagpaumanhin niyo po. At ako po ay wala. Hindi ko po napansin ang date. Kumuha po ako ng aking mga stocks in Thailand. Pero God is good. Amen? God is good. And all the time. Praise God. So last 2 weeks ago, the Lord teaches us about the increase in love. Sino po dito natutunan na niyang umibig sa kanyang kapwa? Amen. Na imbis na magalit, imbis na magtampo, pipiliin na lang nating umibig. Amen? Imbis na magalit dahil ang tagal ng ipinila, imbis na magalit dahil hinagina ng kotse, pinipili na po nating umibig. Amen? Pwede bang batiin mo ang katabi mo, sabi mo, partner, praise God, at marunong ka nang umibig. Amen. Anong sabi? Marunong na po ba? Amen. Unti-unti binabago po yan ng Lord. Amen. And this month of July, our topic is still about love. June is still about love above all else. Amen. Pag-ibig pa rin po ang ating pag-uusapan ngayon pong umagang ito dahil naniniwala ako ang pinakamatindi pong regalo ng Diyos sa atin pong mga buhay ay ang salita pag-ibig. Amen? So, sige po, simulan na natin. This morning, our topic is entitled, The Greater Love. Sabihin nga po natin, Greater Love.
Praise God. Sino po dito naranasan na niya ang umibig? Taas nga po ng kamay ng mga tao na naranasan na ang, wow, talagang ang mga mag-aasawa, proud na proud. Ano? Praise God. Ang mga kabataan, pagsalitang pag-ibig ay talaga pong gising na gising. Amen? So, greater love. Paano po ba natin masasabi na tayo po ay nakakaranas ng greater love? Na pastora, meron po kaming pag-ibig sa kapwa may pag-ibig na kami sa tao. Ano po ba kapag sinabing greater love? Ibig sabihin, meron pang mas titindi sa pag-ibig na meron ka ngayon. Amen? Kung ngayon nakakaranas ka na ng pag-ibig sa kapwa mo, sa mga anak mo, sa magulang mo, may mas titindi pa sa pag-ibig na nararanasan mo ngayon. Amen? Sino po dito ang mayroon pong mga kaibigan? Amen? Kapag sinabi pong kaibigan, yan yung mga tao na talagang mapapagkatiwalaan mo ng mga sikreto mo sa buhay. Wow, praise God. Yan po yung mga kaibigan na kapag nagsalita ka, talagang kilalang kilala ka niya. Kung ano yung paborito mo o anong gagawin mo sa sitwasyon na to, kilala ka ng kaibigan mo. Amen? So kayo po, bilang kaibigan, let me ask you this question bago po natin basahin ang ating verse. Kaya mo bang magpahiram sa iyong kaibigan? Sabi ng iba, depende po, pastora, kung magkano ang ipapahiram. Okay? Kaya mo ba, ito po ang pinakamatinding tanong, kaya mo bang mamatay para sa iyong kaibigan? Hindi, grabe. Para kakapag-usap pa lang po natin ng salitang pag-ibig, ano? Talagang ang lakas ng hindi, ano? Tingnan nyo nga po yung inyong mga nasa kaliwat kanan. I believe, mga kapamilya nyo po yan o mahal nyo sa buhay. Kaya nyo po bang mamatay para sa tao na yan? Anong hindi? Praise God. Alam nyo po, many of us will really say that, Pastora, 9 months akong pinaghirapan ng nanay ko, bago po ako naging cum laude, tapos mamamatay lang ako para sa kanya. Hello? Ang hirap, tama po ba? Ang hirap mamatay kahit yung kaibigan mo ang pinaka-close mo, kahit yung kaibigan mo may pinaka-alam ng sekreto mo, ang hirap mamatay para sa kanya. Amen? So let us open our Bible in the book of John chapter 15 verse 12 to 17. Halininan po tayo magbabasa. Ako po muna. Verse 12, this is my commandment. Love each other in the same way I have loved you. Verse 13, kayo po. Verse 14, you are my friends if you do what I command. Verse 15, kayo po. Verse 16, you didn't choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask for using my name. Verse 17, sabay-sabay po tayo. This is my command, love each other. Napakaganda po ng salitang ito in the book of John. Yung pinakauna po, balikan po natin, himayin po natin ng mabilis. In verse 12, as the Lord speaks in the book of John, this is my commandment. Love each other in the same way I have loved you. Ang gusto ng Panginoon, as we live our life, hindi lang every Sunday, hindi lang every February, na tayo ay nagmamahal o nagpapakita ng pag-ibig sa tao. Let us make this a lifestyle na tayo po ay nagmamahal at nagpapakita ng pag-ibig. Amen? Alam niyo po, the moment, nung Sunday po na nagturo tayo ng Increase the Love, yun po, napansin niyo, bigla kayong sinubok ni Lord sa pagbibigay ng pag-ibig sa tao. Amen? Doon talaga dumating yung mga sitwasyon na tinetest yung mga temptation, yung mga pagtitimpi mo sa buhay, yung pasensya mo, na-test ni Lord para maipakita mo yung pag-ibig sa tao. Amen? We are already in the mid-year of 2025 at ang gusto ng Panginoon sa ating pamumuhay, patuloy tayong magpakita ng pag-ibig sa tao. Amen? Ipakita natin, alam mo dati taray-taray niyan, pero grabe ang ginawa ni Lord sa buhay niyan, may pag-ibig na. Amen?
It can bless people. Ano pa pong sabi in verse 13? There's no greater love than to lay down one's life for one's friend. Ano po ang pinakamatinding pag-ibig? Ito ay kapag may isang tao na namatay para sa'yo. And someone already did it for all of us. May gumawa na po nito. None other than Jesus Christ. Amen? Ginawa na ni Lord. Why? Dahil gusto niya na maranasan mo ang pinakamatindi, ang pinakamainam na klase ng pag-ibig. Para saan? Pastora, para saan? Para maranasan ko yung pag-ibig na yun. For you to share to people. Mahalin mo yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Mahalin mo yung mga taong hindi na ma-reach ng ibang tao. You know why? Because God chooses you or choose you para mag-spread at maging extension ng pag-ibig ng Diyos dito sa lupa. Amen? This is how God moves in us. Wala nang mas titindi pa sa pag-ibig. Kaya kapatid, we are blessed. Blessed po tayo. Mamaya makikita natin ano ba yung pinakamayaman na meron po tayo. We are blessed. Why? We receive the greatest love of all. Namatay si Jesus para sa'yo. Sabi po natin kanina, hindi ko kayang mamatay dito sa katabi ko to. Pinaghirapan ko tong buhay ko, tapos mamamatay lang ako para sa Kanya. Hello? Have you think on how Jesus thinks that day? Sabihin natin, Lord, kung ako kaya yung nasa katayuan mo nun, parang kaya ko ba mamatay para sa taong to? But Jesus didn't think of that dahil mahal ka niya. Amen? Sabihin mo nga sa dalawang katabi mo, mahal ka ni Lord. Praise God. In verse 14, you are my friends if you do what I command. So namatay si Jesus para sa atin dahil itinuring kanyang kaibigan. At ang gusto niya, gawin natin kung ano yung gusto niyang ipagawa. He wants us to love people. Verse 15, I no longer call you slaves because a master doesn't confide in his slaves. Now, you are my friends. Alam niyo po, ito ang pinakamatinding pag-ibig. Ayaw isipin ng Panginoon na tauhan niya tayo. Ayaw niyang isipin na alipin tayo. Ang gusto niya, tayo ay maging kaibigan niya. Amen? Ang isang kaibigan, kanina po, na pag-usapan natin, yan yung tao na pwede mong mapagsabihan ng sekreto. Amen? You never know. Maybe God is telling you the secret of your promise mula sa Kanya. Amen? Ang gusto niya maging kaibigan ka niya, hindi yung utusan, hindi yung alipin, hindi slaves, pero ang gusto ng Panginoon, kaibigan ka niya dahil ang gusto niya, may matinding relasyon kayo sa isa't isa. Amen? This is how the love of Jesus works on us. Ano pa pong sabi? Verse 16. Ito po ang pinakamaganda. You didn't choose me, I chose you. Kapatid, yung pagpunta mo dito, yung bigla ka lang na-invite, o kaya namulat ka, I attend ako sa church, God chooses you. Pinili ka ni Lord. He appointed you. Hello? Ito pa po ang pinakamaganda. He wants you to produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask for. Grabe si Lord. Alam mo, sige, papalakpakan natin si Lord. Alam niyo po ang sinasabi dito? Hindi ka lang basta pinili ni Lord eh. Pinili ka ni Lord kasi ang gusto niya, maranasan mo yung pagpapala habang nararamdaman mo yung matinding pag-ibig ng Diyos. Amen? Grabe si Lord eh. Alam mo, ikaw na yung pinili, ikaw pa yung ibibless. Amen? Ikaw na yung, ay Lord, hindi ako worthy, pero you have chosen me. Pinili mo ko. Hindi ka lang pinili, you are being appointed. Talagang God has a special plan for you. May plano si Lord. Kaya sabi niya, whatever you ask for in my name, anong gusto mo? Amen? Kapag may matindi kang pag-ibig sa Panginoon, you are receiving the greatest love of all. This is how God will treat you. Tatanungin ka, anak, anong gusto mo? Sabihin mo lang, sa pangalan ko, gagawin ko kung anong gusto mo. Amen? Verse 17, ito lang ang gusto ng Panginoon. Love each other. Kailangan po nating magmahalan. Praise God. So, having the greatest or the greater love is how Jesus loves us
beyond our sins. Kaya kapatid, ngayong umagang ito, kung magbibigay ka ng buhay, dapat pala piliin mo kung kanino. Piliin mo kung kanino ka magmamahal, piliin mo kung saan ka magsasakripisyo, piliin mo kung kanino mo ibibigay at ilalatag ang buhay na meron ka. Amen? Alam niyo po, namatay si Jesus. Amen? Namatay po si Jesus sa cross. Everyone knows na namatay po si Jesus sa cross. Amen? Bago po tayo makakilala sa Panginoon, alam po natin na namatay si Jesus. Tama po ba? Alam natin, nakapako nga po di ba? Nakapako sa cross si Lord, si Jesus. Alam natin, we know that Jesus died in the cross. Pero alam niyo po ba, namatay si Jesus para sa kanyang kaibigan. At yung kamatayan ni Jesus na tumama po sa mundo, the world knows, alam po ng mundo na namatay si Jesus. Pero, tingin po kayo sa akin, alam ng mundo na namatay si Jesus. Pero yung mga totoong kaibigan ng Diyos, tumatagos sa puso nila yung importansya ng pagkamatay ni Jesus. Amen? We know in our hearts, Lord, grabe yung pag-ibig mo sa akin. Hindi ka lang basta namatay dyan, pero tinubos mo ako. Inayos mo ako. Pinaganda mo yung buhay ko. Yung kamatayan niya, alam ng mundo. Pero yung mga taong totoong nakakilala sa Panginoon, bit-bit niya ang kahalagahan ng kamatayan ni Jesus. Amen? So, ngayon pong umagang ito, paano ba natin ibibigay o ilalatag ang ating buhay sa isang kaibigan? Or how to give greater love? Number 1, we need to give time. Sabihin nga po natin time. Ang oras po ay napakahalaga. Tama po ba? Lalo na po sa mga adults o kaya po young professionals, napakahalaga po ng oras. Sino po dito may mga kaibigan, buwan bago kayo magkakita-kita? Amen? Ang tagal, na-move na na-move ang inyong pagkikita. Ang inyong pagkakape, lumipat na ng 1 taon, kaiintay ng oras. Amen? Alam niyo po, the Lord said, or Solomon said in Proverbs 17 verse 17, a friend loves at all times. Ang totoong kaibigan, palaging nagmamahal sa lahat ng oras. Amen? Solomon was very brilliant in this revelation that friendship is about time. Ang pagkakaroon po ng kaibigan ay nakatuon sa salita po na oras o panahon. Pastora, paano ko ibibigay ang buhay ko sa isang tao na hindi naman binibigyan ng oras o halaga ang oras ko? Mga kapatid, time is valuable. Kaya pala, ngayon po, ang pinakamayaman na tao ay ang taong kayang magbigay ng oras sa kanyang kaibigan. Amen? Kaya kapatid, kung may kaibigan ka, huy, kape naman tayo. Sige na. Kapatid, binigyan ka niya ng oras. Why? Time is valuable. Kaya pala, yung mga kaibigan mo na maraming oras, kapatid, yan ang may pinakamayaman o yan ang pinakamayaman na tao sa mundo. Amen? Sige, papalakpakan po natin si Lord. Kaya pala, tayo po, sa isang linggo po, pare-parehas po tayo ng oras. Wala pong lumalamang, pare-parehas po tayo. Sa isang linggo, we have 156 hours in a week. Pare-parehas po tayo may 156 hours. Pero, nakatingin lang po ang Diyos kung paano magagamitin ng tama ang oras na meron ka. Amen? Minsan, nadadagdagan o nababawasan. Pero, the more na nagbibigay ka ng oras sa kapwa mo para maramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos, kapatid, hindi ka nababawasan, mas nadadagdagan ka pa ng matinding pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Amen? 5 minutes of your time to share the love of God to people. Alam mo, grabe, binago ko ni Lord. Lagi ko po sinasabi, you don't need to memorize the Bible para makapag-share ng gospel o ng pag-ibig ng Diyos. Your life itself is a testimony of how God good is sa buhay mo. Amen? Alam mo, grabe si Lord. Talagang successful yung operation ko. Binago ko ni Lord. 5 minutes of your time, nabago yung tao na yon dahil narinig kung paano ka pinagaling ng Diyos. Amen? Value your time. Value your asset because time is the most valuable asset na meron ka ngayon. Amen? Kaya pala sabihin mo sa katabi mo, partner, ikaw pala ang pinakamayaman ngayon dahil marami kang oras.
Amen? Mahalaga po ang oras. Why? Tingin po kayo sa akin, sino po dito maniniwala that life is short? Amen? Life is short. I remember, noong po January, umuwi po ang mother ko, binisita ko po yung tiyahin namin, na kapatid po ni Rev, at ang lakas-lakas po niya. Nasa St. Luke's po siya, ang lakas-lakas niya. May masakit lang po talaga sa kidney niya, para may bato or something. At ang lakas niya po, binayopsi pa siya. And, biopsy po ba yun? Yung may kinuha na ano. So, ang lakas po niya. And then, parang 3 weeks later, nag-aagaw buhay na daw. Tapos, alam niyo po, ang bata po niya, she's just 45 years old at binawian po siya ng buhay. Lahat po kami na-shock, ang bilis po ng pangyayari. At doon namin nasabi, grabe, ang bilis pala talaga ng buhay. Amen? Pero alam niyo po, life is short. But the Lord wants us to spend more time showing love to our family, to our friends, to our workmates. Kaya nga kapatid, kung may mga panahon na may oras ka pa para magalit, kapatid, bawasan mo na. Mas bigyan mo ng pagkakataon ng oras para magpakita ng pag-ibig. Amen? Bawasan mo yung panahon na nagagalit ka. Bawasan mo yung panahon na nagkakaroon ka ng sama ng loob sa tao. Bagkos, palitan mo ito ng oras na punong-puno ng pag-ibig. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, partner, sabi ni Lord, bawasan mo na yung galit mo. Gawin mo ng pag-ibig. Amen? Praise God. Grabe si Lord. Number 1 pa lang po tayo. But time is precious. Time is valuable. Isa pa po, time is irreplaceable. Amen? Kailanman, kahit magkano pong pera ang magastos mo, you cannot time travel. Nagawa na po lahat ng tao. May ChatGPT, nafe-fake yung mga GCash, tama po ba? Ang dami nang nafe-fake, pati mukha kayang i-fake, but they cannot time travel. Amen? Hindi natin pwedeng balikan yung nakaraan, papasok tayo sa machine para maipasok ulit o maitama yung mga nagawa po nating pagkakamali. Amen? But how we wish na pwede. Tama po ba? But time is irreplaceable. Once one moment passes, it lost forever. Kaya kung 15 years old ka, isang taon ka lang 15 years old. Kung 40 years old ka, isang taon ka lang 40 years old. Tama po ba? Hindi na nababago po yun unless yung birth certificate mo medyo nag-iba-iba yung mga years. Tama po ba? So time is irreplaceable. Unlike money or possessions. Ang pera po, ang mga kotse, bahay, and any possessions na meron po tayo, kaya ulit natin yung paghirapan, kaya ulit natin yung mapalitan. Pero yung oras na meron po tayo, kailanman ay hindi natin kayang bilhin. Amen? So today, the Lord wants to remind us, time is precious. Magpakita ka ng pag-ibig sa tao. Amen? Value your time. Kaya kung may mga tao na nagbibigay ng oras para sa'yo kahit ayaw mo, value them. Amen? Yung life group leader mo, yumaya na ng kape. Ilan na ang na-cancel niya na oras niya para lang magbigay ng oras para sa'yo. Treasure them. Amen? They are giving, those people na nagbibigay ng oras sa'yo, yung mga tao na pilit binibigyan ka ng oras, ito yung mga tao na binibigay sa'yo ang nag-iisang yaman na meron sila. What is it? Their most valuable asset is their time. Amen? Kaya blessed tayo kapag may tao na nagbibigay ng oras para sa atin, huwag nating sayangin yon at gawin natin, napunuin natin ng matinding pag-ibig ng Diyos ang bawat oras na meron po ang bawat isa. Amen? Praise God. So how to give more love? Magbigay po tayo ng time. Number 2, we need to build relationships para makapagbuo po ng matinding pag-ibig ng gaya ng kay Jesus. Kailangan po tayong magbuo ng relasyon sa tao, pagkakaibigan. Proverbs chapter 18 verse 24. There are friends who destroy each other, but a real friend sticks closer than a brother. Meron po tayong mga kaibigan o kasama sa buhay na talagang pagkaharap natin ay nakakabait. Pero pagtalikod parang iba po ang sinasabi. And this is the time, ang gusto ng Panginoon, na yung friendship na meron tayo sa bawat tao,
Hello? Yung friendship na meron tayo sa bawat tao, mas matindi pa sa pag-ibig natin sa mismong kapatid natin. Bakit? Ang gusto ng Lord, when we build relationship to each other, may totoong pag-ibig na mula sa Panginoon. Amen? Kapag totoo yung pag-ibig, alam mo, kahit masaktan ka, pipiliin mo pa rin na magpatawad. Amen? Kahit may magawa siyang mali sa'yo, pipiliin mo pa rin ang magpatawad. Godly relationships saves us from worldly mistakes. Kapag totoo ang relasyon mo sa tao na ang center ay ang Diyos, mas malaki ang porsyento na maiwasan mo na magkasala ka o magkaroon ng maling desisyon sa buhay mo. Amen? Sino po dito nakapansin? Halimbawa, may problema ka, ano? Tapos yung mga kaibigan mo na nilapitan, yung mga hindi pa ba nakakakilala kay Lord, ano? Naka-base lang sa mga quotes po sa Facebook. Tama? Okay? Pag po nilapitan nyo yun, alam mo, kapatid, talagang wala na akong pera. 100 na lang. Ay, sige, taya mo sa scatter. Hello? Hindi nakakilala kay Lord eh. Hindi si Lord ang center. Kaya yan, tutubo yan. Pero, kung ang nilapitan po ninyo ay ang nakakilala o may relasyon sa Panginoon, kapatid, wala na akong pera, last 100 na lang. Sabihin niyan sa'yo, kapatid, trust in the Lord with all your heart. Wow, ang sarap pong pakinggan, tama. Last 100 na lang ang sinabi niya, magtiwala ka sa Diyos. Amen? Kung tinaya mo yun sa scatter, di ba ka naubos po, ano? So, godly relationships saves us from worldly mistakes. Next, number 3 po. How do we give greater love? There should be, number 3, marking. Para po magkaroon ng matinding pag-ibig, kailangan po yung pag-ibig na ibibigay natin sa tao may dating. Amen? May lasa. Ano? Proverbs 27 verse 6. Wounds from a sincere friend are better than many kisses from an enemy. Yun po isang tao na totoo sa'yo, may pag-ibig ng Diyos, sinabihan ka kung ano yung totoong pwedeng maayos sa'yo at nasaktan ka, praise God. Kasi mahal ka ng tao na yon. Amen? Kesa, meron kang kaibigan, uy, grabe, ang ganda naman ng blessing mo. Ang ganda naman ng ganito. Uy, grabe, ang ganda na nangyari sa buhay mo. Pero pag talikod mo, kung ano na nang sinasabi sa'yo, kapatid, walang dating. Sabihin nyo nga po, walang dating. Amen? Dapat, kapag magkakaroon po tayo ng pag-ibig sa tao, may dating. May tatatak sa puso nila. Alam mo, yun talagang mag-anak na yun. Grabe ang kabaitan. Amen? Ang sarap sa pakiramdam that you are spending your time, may naiiwan ka na tatak sa tao na yon na ganon katindi ang pag-ibig ng Diyos sa pamilya nyo. Amen? Ano-ano ang tatak na pwede mong maiwan sa tao? Unang-una po, trust. Tiwala. Kapag nagpapakita ka ng pag-ibig sa tao at makita nila nakatiwa-tiwala ka, nagmamarka po yun sa kanila bilang isang matinding pag-ibig. Amen? Sino po dito, nakarating na siya sa isang lugar, halimbawa bilihan, ang dami namang bilihan, pero meron kang isang tindera, doon ka talaga nagtitiwala. Suki ka nung tindera. Hindi mo alam, wala ka na iniisip kung niloloko ka pa ba, basta alam mo, nagtitiwala ka doon. Bakit? Tumatak na sa'yo eh. Amen? May nabuo ng tiwala. At ganun ang gusto ng Panginoon. When we interact with people, hindi ka lang basta nagpapakita ng pag-ibig, nagpapakita ka ng matinding tiwala. Amen? Next po, there should be respect. Kapag ang pwede mo maitatak sa tao, may respeto. Hindi yung basta mo babalibagin, magpakita ka ng respeto. Pangatlo, ano pang pwede mong maiwan? Sacrifice. Dapat marunong po tayong magsakripisyo para sa tao na yon because we want to be an extension of God's love to that person. At ang pinakahuli pong ginawa ng Panginoon para magbigay ng marking sa tao, undying love and commitment. Committed ka sa tao na yon. Hindi mo siya iiwan. Amen? That's how we need to share the love of God to people. Let your love mark God's love to people. Kaya nga po last 2 weeks ago, sinabi sa atin ni Lord, tayong extension ng pag-ibig ng Diyos eh. Amen? Tayo extension ng pag-ibig ng Diyos. Kaya yung pag-ibig na ipapakita mo sa tao, yan ang pag-ibig ng Diyos na naranasan mo. Amen?
Kaya huwag kang mag-aalinlangan, kapatid. Last, number 4. There should be an assurance. Wow. Sabihin niyo nga po, assurance. Okay, dapat maramdaman ng tao na sigurado ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Totoo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Proverbs 27 verse 10. Never abandon a friend, either yours or your father's. Kapatid, huwag ka daw mag-iwan ng kaibigan. When disaster strikes, you won't have to ask your brother for assistance. It's better to go to a neighbor than to a brother who lives far away. Amen? Kailangan pala, kapatid, may assurance yung mga tao sa paligid mo that God is working in your life. Amen? At Diyos po, may 3 bagay na ginawa para maipakita ang assurance sa atin. Una, sabi ng Panginoon, for me to give assurance to you, letter A, I will be with Him in good times and bad times. Gusto sabihin ng Panginoon, as an assurance ng pag-ibig niya sa'yo, anak, kasama mo ako, maganda o hindi maganda yung nangyayari sa buhay mo. Amen? Ang sarap po isipin na bilang kaibigan, ganun yung Diyos na kumikilos sa buhay mo. Amen? Na maganda o hindi maganda, kasama mo ang Diyos. Amen? Letter B, I will impart to them everything I have. Ito po yung thinking ng Diyos. Nung nagpapakita siya ng assurance sa atin, ang gusto ng Panginoon, maranasan natin kung ano din yung mga naranasan niya na matinding pagpapala, even yung mga hindi magagandang bagay na nangyari sa Kanya. Hello? The Lord wants us to impart everything na meron siya. At pangatlo po, letter C, I will be willing even to die with them. Ang pinakamatindi pong assurance na ibinaba ng Diyos ng pag-ibig para sa atin ay yung handa siyang mamatay para sa iyo at sa akin. Amen? This is how God's love work in all of us. Ang assurance po sa pag-ibig ng Diyos, it refers to confidence and certainty na tayo pong mga believers ay may pag-ibig sa Panginoon. Kapag po tayo ay may assurance ng Panginoon, parang hindi ka po namomroblema. Amen? Para bang hindi mo iniisip kung ano yung bukas. Kasi alam mo you are confident, you are certain. Si Lord, ang pag-ibig niya, totoo yan sa akin, may gagawin si Lord sa buhay ko. Amen? Alam niyo po, just a short testimony, when I was in Thailand, meron po akong isang store na tina-target talaga na mag 100 pieces po ako. At hindi po ako power seller, hindi po ako marami bumibili sa akin. Sakto lang po. At sabi ko, Lord, kaya ko ba yung 100 pieces? Pero alam niyo po, hindi ako nag-alinlangan Sabi ko lang, Lord, kaya ko ba? Subukan ko. At nung nasubukan ko, grabe, ang hirap pala po. First day, 26 bags. Sabi ko, grabe, Lord. Parang 4 days na lang. Binigyan ako nakapagbenta po ako nasa 20 bags or 23 bags, something like that. So sabi ko, grabe Lord, kulang pa para mga 55 pa lang po nun. 3 days na lang, uuwi na po ako ng Pilipinas. Ilan pa po ang kulang? Parang mga 47, 48 po, no? O kaya, tapos nung 3rd day, nagpamain pa po ulit ako noon. Ang napabili ko pa noon, parang 16 pieces. So in total, tanda ko po, 66 yung napamain ko. Sabi ko, Lord, kulang pa po ng 34. Sabi ko, Lord, kulang pa ng 34. Paano po kaya to? Ano pong gagawin ko? Pero alam niyo po, hindi ako natatakot Matindi po yung confidence na meron ako kay Lord. 2 days na lang. 2 days na lang po kailangan ko matapos. Sabi ko, Lord, I know I have confidence in you. May assurance ka ng pag-ibig mo. Alam niyo po, kinabukasan pagkagising ko, meron pong isang co-seller na nag-chat sa akin. Sabi niya, sis, pwede ba akong pasabay sa shop na yan? Ang order ko po is 36 pieces of bags. Palakpakan niyo po si Lord. Ano po ang nangyari? Nung na-accomplish ko po yon, yung 102, labis pa po, grabe si Lord. Na-accomplish ko po yung 102, lifetime po, 50% po ako sa shop na yon. Grabe po si Lord. Palakpakan po natin si Lord. Kapag may assurance ka ng pag-ibig ng Diyos, you are confident and certain in living your life for God. Amen? Kung alam mo sa buhay mo, mahal ako ni Lord, di ako pababayaan ng Diyos.
You are confident, hindi ka natatakot sa buhay. You are certain. Alam mong risk ang pinapasok mo, lalo na po mga business man, business person. Laging risk po yan ang pagpasok. Pero kapag ang Diyos ang pundasyon ng buhay mo, you are certain, you are confident na hindi ka pababayaan ng Diyos na meron tayo. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Come on! Yung assurance po na binibigay sa atin ng Diyos, it is a sign of His love for us. Assurance is rooted in the character of God. Karakter po ng Diyos na iparamdam sa atin na you are assured, na meron kang assurance to be confident and certain na may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Rooted po yan sa karakter ng Diyos. Assurance is also the promise found in the scripture. Alam niyo po, kung mabasa po natin yung Bible, very encouraging po. Amen? Pag nagbasa ka, grabe si Lord, tamang-tama agad sa akin. At mararamdaman mo that God is giving you assurance in every word na nababasa mo. Amen? Assurance provides believers with peace, security, and motivation. Kapag ikaw ay may assurance sa puso mo, alam mo sa sarili mo na may pag-ibig ka ng Diyos at kaya mong ibigay sa tao, matindi ang kapayapaan na meron ka. Amen? Matindi ang seguridad na meron ka. Amen? Matindi ang motivation na meron ka, na kahit imposible sa mata mo, pero alam mo, sa Diyos na pinaglilingkuran mo, kaya maging posible ng lahat ng bagay. Amen? It reminds us that God's love is not abstract. God's love is personal and experienced through a relationship with Him. Amen? Hindi aksidente, kapatid, na nandito ka ngayon. Hindi aksidente na nahila ka lang dito ngayon. Hindi aksidente na maaga kang ginising ni Lord just to worship Him. Hindi po. Pinili ka ng Diyos to be His friend today and forever. To spread His love to people and to receive that assurance that God's love can give you certainty sa buhay mo. Kasiguraduhan. Amen? Pwede po ba tayong tumayo ngayong umagang ito? Before we worship the Lord, balikan po natin yung verse kanina, the John chapter 15, verse 16. Alam niyo po, tuwan-tuwa ako sa Lord. Nung inaaral ko to, sabi ko, Lord, ano po bang ituturo niyo about sa pag-ibig? We know that you are love, that God is love. Pero Lord, ano pa ang gagawin mo tungkol sa pag-ibig? At ang gustong iparating ng Panginoon from this verse, in verse 16, marami man po tayong ginawa o ginagawa sa ating mga buhay. Busy man tayo sa trabaho, sa negosyo, sa school, sa bahay. Pero beyond ng ating mga kabisihan, ang gusto sabihin ng Panginoon, anak, busy ka man, may ginagawa ka man, o ano man ang pinagkakaabalahan mo, hindi ikaw ang unang pumili sa akin, kundi ako ang unang pumili sa iyo. Amen? Sabi ng Lord, you didn't choose me, I chose you. Kung ngayong umaga, pinili mo unahin si Lord, anak, sabi ng Panginoon, anak, ako ang pumili sa iyo para unahin mo ako. Anak, ako ang pumili sa iyo para i-worship mo ako. Anak, ako ang pumili sa iyo para sambahin mo ako ngayong umagang ito. At hindi ka lang basta pinili ng Diyos. Ano sinabi niya? I appointed you to go and produce lasting fruit. Ano po ba yun? Pastora, ano po ba yung lasting fruit? Hindi ka lang basta pinili ni Lord this morning. Pinili ka at binigyan ka ng responsibilidad to produce lasting fruit. What's that? It's the love of Jesus in your heart today. Na ma-share mo sa tao, maipakita mo sa tao kung gaano katindi ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. At kapag nagawa mo yan, kapatid, this is how God will repay you. This is how God will bless you. So that the Father will give you whatever you ask for using my name. Isa lang ang gusto ng Diyos. May pakita mo ang pag-ibig niya sa sanlibutan. May pakita mo ang pag-ibig niya sa mga kaibigan mo, katrabaho mo, pamilya mo.
And after that, sabi ng Panginoon, anak, anong gusto mo? Sabihin mo sa akin, whatever you ask for. Ano man ang gusto mong hilingin, ano man ang gusto mong makamtan, ano man ang gusto mong ma-receive mula sa akin, gamitin mo lang yung pangalan ko, sabihin mo lang, Lord, gusto ko ng bagong bahay. Lord, gusto ko ng malakas na negosyo. Lord, gusto ko ng maayos na pamilya. Come on. God has chosen you today to receive this blessing. God has chosen you today to receive this lasting fruit. At ang gusto lamang ng Panginoon ay tumawag ka sa Kanya at sabihin mo, Lord, I trust in you. Nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, na ngayong umagang ito, tatawag ako sa pangalan mo because I want to receive whatever I ask for in your name. Come on. This morning, hayaan natin ay worship natin ang Panginoon. As we worship the Lord, pakita natin sa Panginoon na, Lord, I'm putting my whole trust in you. Ipinapakita ko, Panginoon, ang buong pagtitiwala ko sa iyo. Come on. As we lift our hands unto the Lord, and let us worship the Lord. With assurance, Jesus is mine. Come on, worship the Lord. He's been my foreman in the fire, time after time. Oh, worship the Lord. Full of His Spirit, Trust in God. washing His Come on, Jesus died in the cross for you to love Him. and what He did for me on Calvary is more than enough. Sing unto the Lord, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Minsan pa, sabihin mo sa Panginoon, Lord, I trust in you. Oh, you are my Savior, the one you will never fail. He will never fail. Minsan pa, sing unto the Lord, Lord, I trust in you. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. Come on, I trust in God. Worship the Lord. Sabihin mo sa Panginoon na patuloy kang magtitiwala sa Kanya. Who will never fail. We will never fail. Sing this song, Lord, I sought the Lord. I sought the Lord, and He heard, and He answered. Come on, sing in the name of Jesus, and the Lord will answer you. The Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. Come on, sing your voice unto the Lord. God answers you today. And He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust I Him. sought the I Lord. sought the Lord, and He heard. Declare this in your and He life today. answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust for the Him. last time. That's why I I sought the trust Him. Lord. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered.
Come on. This morning, kung gusto mo na patuloy na maranasan matinding pag-ibig ng Diyos, pwede bang ilagay mo yung kanang kamay sa iyong dibdib at sumunod sa isang panalangin, sabihin nating lahat, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ngayong umagang ito, ngayong umagang ito, patuloy na mamahalin kita patuloy na mamahalin kita sa aking buhay, sa aking buhay, araw-araw, araw-araw, tinatanggap kita tinatanggap sa kita aking buhay, sa aking buhay, sa aking puso, sa aking puso, upang maging tunay na tagapagligtas maging tunay na tagapagligtas ng buhay ko. ng buhay ko. Pumasok ka ng totohanan. Pumasok ka ng totohanan. Patawarin mo ako Patawarin mo sa mga ako kasalanan sa mga kasalanan na inisip, sinalita, at ginawa. Starting today, I will give my life to you, Lord. I will give my life to you, Lord. I will spread love to people. and spread love to people. And I am assured I am assured that you love me that you love me forever. forever. Ako na lamang po ang mananalangin, Panginoon, sa lahat ng mga tao na naririto, even on online. I declare, oh God, that you didn't choose us, but we didn't choose you, pero ikaw, Panginoon, ang matinding pumili sa amin. Ikaw, Panginoon, ang nag-appoint sa amin that we will produce lasting fruit, oh God. Hayaan mo that you will touch every heart of the people na imbes na magalit kami, ay patuloy kaming magbibigay ng pag-ibig sa tao na napakahalaga ng oras, Panginoon, that we spend to people. At hayaan mo na palagi naming ma-indwell sa aming isipan that your love is above all else in our lives, oh God. Hayaan mo na sa pakikisalamuhan namin sa tao, magkaroon ng dating, magkaroon ng markings. Let there be relationship, oh God. At Lord, patuloy mo iparanas sa buhay ng bawat isa ang matinding assurance mula sa iyo, Panginoon, that whatever we ask in your name, it will happen in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat, Panginoon, sa matinding pag-ibig mo sa aming mga buhay. Cover us all with your Holy Most Fresh Blood at patuloy kami na magtitiwala na ikaw ang Diyos na buhay na kayang kumilos sa aming mga buhay. Salamat, Panginoong Jesus. Mahal na mahal ka namin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen and Amen. Praise God. Kumamay po tayo ng 3 tao at sabihin natin sa kanila, God loves you. Come on. Praise God. Thank you, Lord. God loves all of us. Amen. God is good. Praise God. As we have our Holy Communion,